Ang kanyang pagdating, parang isang sinag ng araw, na sumulpot sa akin. Sa mga araw na parang bigla ang ulan. Sino ka? Huwag makialam. May hinahanap ako. Sino ka, bata? Bago dumating ang tao. May 1 minuto pa kayo, para umalis. Ikaw. Ate. Ngayon, bibigyan natin siya ng pagkakataon. Marami pang pagkakataon sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, swerte ka, susunod. Hindi na ito magiging madali. At ikaw. Maghintay ka sa akin. Naubos ang isip. Hindi man lang makasabi ng salamat. Salamat, salamat. Anong silbi ng magsabi ng salamat? Kailangan may konkretong aksyon. Magsalita ka. Tahimik ka ba? Tahimik ka ba? Kaunti lang yan. Nabanggit na ito ng 800 beses. May mga tao pa rin nagkakamali. Ulat, ulat po. Tang Yu, saan ka napunta? Kahit pa ikaw ang una sa baitang, hindi pwede na ganito ka-late bago pumasok sa klase. Sige na, mabilis, umupo ka na. Madaling tanong to. Xiao Yu. Mabilis, panasan mo, sila ba ni Meng Shiro? Nang aapis sa'yo uli. Pasensya na. Nadawit kita. Sa susunod, mas mabuti pang lumayo ka sa akin. Bakit nandito kayo, ginoong punong guro, sa klase? May bagong estudyanteng lilipat, kailangan ninyong magtulungan. Tanggapin natin ang bagong estudyante. Siya iyon. Siya iyon. Mukhang ang bagong kaklase na ito, hindi pangkaraniwan ang pagkatao, ang gwapo niya. Sa tingin ko, pwedeng palitan ng school heartthrob. Ate Rui, hindi ba siya yung lalaki na mahilig makialam sa buhay ng iba? Maghahanap ng gulo. Bagong estudyante, magpakilala ka sa lahat. Bayan Yang. Ganon lang. Ganon lang. Sige na, yan ang guro, para ayusin ang iyong upuan. Hindi na. Dito na lang ako. Kaibigan Bianyang, anong nangyari? Walang anuman. Ito ba ang tulong na hinanap ni Tang Yu?
Okay, sige. Ipagpatuloy ang pagtingin sa mga tanong. Magpakatutok kayo. Xiao Yu. Sa totoo lang, basta't lumayo ka kay Zhou Zanwen, hindi ka na maabala ni Meng Shiro. Original na pagsusulit ng gitnang pagsusuri #negosyo. Lasing Tang Yu. Sinabi ng guro na, kunin mo ang pagsusulit sa opisina sa oras ng pahinga. Tama. Pag-usapan natin mamaya ang mga tanong sa matematika kahapon. Kukunin ko ang pagsusulit. May gagawin pa ako mamayang gabi. Sige. Kung ganun. Babalik na lang ako sa iyo sa susunod na pagkakataon. Kakain tayo ng masarap, siguro. Tara na. Anong balak nyo gawin? Lumabas muna tayo. Ako at si Tang Yu. May gusto akong sabihin. Ayos lang ako. Ikaw na ang kumain muna. Sige. Tang Yu, umalis na muna ako. Ginoong Tang Yu. Kanina, hinahanap ka ni Kuya Zanwan para pag-usapan ang paksa. Gusto mo bang sumagot? Gusto mo ba? Gusto mo bang sabihin sa kanya na ako? Inaapi ka ba? Hindi naman. Nakita na ako kanina. Dinalaan kita. Kung maglakas loob ka pa na magsabi ng kahit isang salita kay Kuya Zanwan, ako. Hindi lang basta, hindi makasali sa paligsahan. Pati na rin ang wasak na ang pamilya, namatay na ang tao. Paano? Mga taong maayos sana, ay nagiging parang langaw dito. Transfer student. Ano? Gusto mo pa, na maging bayani? Dahil ikaw ay bago dito. Hindi na lang ako, magiging masyadong mahigpit, pero mas mabuti na lang sa susunod. Huwag makialam. Naintindihan. Hindi. Tumigil ka. Huwag akong pigilan. Kung mag-aaway sa school, may parusang katulad niyan, hindi sulit para sa mga taong ito. Wala kang pakialam. Hawakan mo ng mahina ang kamay mo. Parang nalilito ka na sa pag-aaral ng utak mo. Binubuli ka nila. Tutulungan kita. Sinasabi mo pa rin sa akin ang gusto mo. Ako. Ate Rui. Inilagay siya ng principal. Maaaring may alam ang pamilya niya. Tingnan mo. Baka mas mabuting huwag na natin ituloy. Ate Rui, tulungan niyo ako. Sige. Si Bayan Yang, tama ba? Ang galing mo. Natalo ako. Ate Rui. Pero ikaw. Pagkatapos ng klase, naghihintay ako sa kanto. Alam mo na. Mag-ingat ka at pumasok ng maayos. Amoy. Salamat sa'yo. Tama nga. Salamat sa iyong damit. Sumunod ka sa akin. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Ako. Bihira ang mga tao na makalipat ng paaralan bago ang pagsusulit sa kolehiyo. Takot na si Meng Shiro at ang kanyang mga tagasunod sa iyo. Lahat sila ay natatakot na sa iyo. At saka, ikaw pa ang mismong principal ang nagdala. Kaya nga. Kaya. Pwede mo ba?
akong tulungan. Bakit naman kita tutulungan? Dati, palagi rin akong binubuli, pero nagsumbong na ako sa guro at sa iba. Sa huli, wala ring nangyari. Kawawa ka naman. Alam kong kapag sinabi ko ito, magiging katawa-tawa ito sa iyo, pero pakiusap. Tulungan mo ako ulit. Nakatulong na ako sa iyo ng 2 beses. Tingnan mo ang noo ko. Nakasulat ba dito ang Paris Notre Dame? 5 salita para mapaniwala ka na ako ay nagkakawang gawa. Ako. Basta, makapaghintay hanggang makapagtapos. 3 buwan bago ang college entrance exam. Kahit ano ang gawin ko, ayos lang. Ang tanging magagawa mo ay lumayo sa akin. Kaya mo pang makita ito dito. Tapos na ba talaga? Pakiusap na. Pangako mo sa akin. Kaya ko, magwales, maglaba, magluto. Hindi ko kailangan ng pera mo. Pakiusap na lang. Tulungan mo akong makalampas sa 3 buwan bago ang pagsusulit. Sa tingin mo, magkukulang ako sa pera para sa yaya. Ako, hindi kita pababayaan. Ako ay magagawa. Mas mahusay ang ginagawa ko kaysa sa sino mang tagalinis o katulong. Ayos lang. Pero, kung gusto ko, hindi lang ito. Hindi ka ba natatakot na gagawin ko sa iyo ang isang bagay? Darating ang panahon. Isang lalaki at isang babae, nasa iisang silid. Kapag nakasara na ang pinto, hindi ka na makakatakas. Matanda na ako. Kung gusto mo, maaari akong makipagtulungan sa iyo. Talagang karapat dapat sa unang pwesto. Mabilis matuto ng kahit ano. Sayang nga. Mali ang taong hinanap mo. Wala akong interes sa mga batang walang karanasan, na tulad mo. Huwag mong gamitin ang kamay mo. Ako. Hindi ako basta-basta, isang batang babae na walang karanasan. Mabilis na magsuot ng damit. Parang ako, ang nang-aapi sa'yo. Alam ko. Hindi mo ako gusto. Pero, pwede ba kitang pakiusapan? Maging mabait ka at tulungan mo ako. Talaga akong kayang gawin ang lahat. Pagkatapos kong magtapos, hindi na kita istorbohin. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Ang tanga-tanga mo. Paano ka naging unang sa taon? Sinasabi ko ang kamay mo. Ikaw. Ikaw ay, papayagan mo ba akong pumasok? O gusto mo bang palabasin ako? Bakit ka nakatayo dyan sa malayo? Gusto mo bang magkanila ko para bigyan ka ng gamot? Ako. Dahil basang-basa ako. Natatakot akong madumihan ang sofa mo. Ano bang gusto mong gawin?
Bakit ang daming sinasabi? Umupo ka. Nakapagbigay na ng gamot. Umalis ka na. Lumabas ka at isara ang pinto. Anong nangyari sa'yo? Masakit ba ang tiyan mo? Wala kang pakialam. Kung sinabi kong umalis ka na. Ang dami mong sinasabi, nakakainis na. Pwede bang muna kitang tulungan umupo? Masusubukan ko munang tulungan kang umupo. Binabastos mo ako ah. Hinahawakan mo ang baywang ko. Pasensya na, lola ko po, hindi siya makakatayo, kaya, palagi ko siyang ganito tinutulungan, sa pag-aalalay, hindi ko sinasadya. Huwag mong isipin na, dahil dito ay papayag na ako, umalis ka na. Tapos ka na ba sa trabaho? Bakit hindi ka pa umaalis? Ito lahat ay gawa mo. Hindi ko alam. Ano ang gusto mong kainin, kaya't. Nagluto ako ng ilang putahe, kumain ka ng kaunti para mapuno ang tiyan. Ganyan, hindi ka na magkakaroon ng sakit sa tiyan. Naglagay ng gamot. At nagawa pa ang ganito karami. Kung bukas ay magagawa mong humawak ng ballpen. Ako ang magiging amo mo. Walang problema. Mabilis lang din gagaling ang sugat. Tingnan mo nga. Saan pa ang hindi mo nasisiyahan sa pagkakaayos o tungkol sa pagkain? Mayroon bang hindi ka gusto? Sabihin mo sa akin. Yung. Uminom ka muna ng sabaw, pampalakas ng tiyan. Wala akong nilagay kundi asin. Napaka-banayad. Dahil sa iyong labis na pag-aalaga, sige, bibigyan kita ng pabor. Tama. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Pasensya na sa anong bagay. Hindi ko sinasadya na samantalahin ka. Kumusta? Pasok ba sa panlasa? Okay naman. Umupo ka na rin. Huwag mong iisipin na minamaliit kita, number 1 sa klase. Ayoko na. Babalik na ako sa kwarto. Magsasara ang dormitoryo mamaya. Tama. Ano ang pangalan mo? Ako. Ang pangalan ko ay Tangyu. Ang yu na tulad ng ulan. Kunin mo ang gamot. Hindi na siguro kailangan. Ayaw kong ulitin. Salamat ah. Oy, Xiaoyu. Nandito ka na. Kakauwi lang ni Meng Shiro kasama ang ilang mga estudyanteng babae mula sa ibang paaralan. Nabasa ang mga kumot mo. Pwede bang matulog ka na lang sa akin ngayong gabi? Magkasama tayo buong gabi. Huwag mo na akong tulungan. Mapapansin ni Meng Shiro yun. Ay, hindi ko na pwedeng isipin yun. Walang problema. Mainit naman ngayon ang panahon. Hindi ka matutuyuan kahit hindi ka matutulog na may kumot. Umalis ka na muna. Pero ikaw, talagang ayos lang ako. Matulog ka na muna. Nakakainis. Hindi na ba pwedeng matulog?
Hindi ba't gusto mong mag-aral? Hindi pa siya dumating ngayon. Swerte ni Tang Yu, ang swerte niya talaga. Kagabi si Meng Shiro, ang nagbasang ng kama niya, kaya hindi siya nakatulog buong gabi. Sabi nga, bakit ba si Meng Shiro palaging laban sa kanya? Dahil gusto ni Meng Shiro si Zhou Zanwen. Magkaibigan sila mula pagkabata. Si Tang Yu, bakit siya pilit na nakikisawsaw? Kakatapos ko lang siyang makita, na naharang ng iba. Sabi mo, ano kaya ang gagamitin nila para harapin si Tang Yu ngayon? Ano ba ang sinabi ninyo kanina, na naharang si Tang Yu? Oo, tama. Saan siya naharangan? Yung takbuhan sa likod ng palaruan. Sa inyo ba to? Gusto nyo ba? Sasamahan ko kayong maglaro. Hintayin nyo ako. Tandaan ko kayo. Tara na. Ganito lang ba ang kaya nyo? Nagtuturo ka pa sa iba kung paano makisali sa lipunan. Palaging nagkakamali. Palaging iba-iba. Sa school at labas, inaapi ka, yung katawan mong parang langaw. Dapat kang magpatingin sa ospital. Kahit nagwapo ako, hindi mo na kailangang nakatitig sa akin ng ganito. Bayan Yang, paano ka napunta dito? Naglalakad lang, pero ang lugar na ito ay ang layo. Kakapasok mo pa lang sa paaralan. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Ano ba ang pakialam mo? Sila dalawang tao, si Meng Shiro ang naghanap nito. Sobrang tinutok niya ang atensyon sa'yo, dahil kinuha mo ang boyfriend niya. Sinasabi mo bang si Zhou Zanwen? Mukhang mahalaga sa'yo yan, yung Zhou na iyon. Bakit hindi mo, diretsong hingi ng tulong niya? Sa halip, siya pa ang pumunta sa akin. Si Meng Shiro ay dahil, kay Zhou Zanwen na naghanap ng gulo sa akin. Kung pupunta ako kay Zhou Zanwen, mas lalo lang siyang magiging sobra. Sa isang bahagi, hindi ka pa naman walang utak. Kaya totoong gusto mo, anong sinulat ni Joe? Nagsasalita sa'yo siya, gusto mo siya, di ba? Anong gusto? Bahala na ako kung ano ang gusto mo. Oy, classmate sa gilid, pasensya na, nawala lang ako sa focus kanina. Sandali, mag-sorry muna ako sa'yo. Mayroon ka bang kakaibang ugali na laging humihingi ng tawad, pero pasensya na rin. Ako lang kasi, ayaw kong mawala ang kaibigan kong ito. Sino ang pumayag na maging kaibigan mo, ha? Kumain ka ng niluto ko, at binigyan mo pa ako ng gamot, kakatapos mo pa akong iligtas. Hindi ba yan ang ginagawa ng mga kaibigan? Gusto ko lang tumulong sa tama, pero ikaw naman, kapag may tumulong sa'yo, gusto mo agad maging magkaibigan, di ba? Wala naman. Bilis na bumalik sa silid-aralan. Minsan na namang iniligtas ni Bayan Yang si Tang Yu. Ano ba talaga ang relasyon nila? Palagi siyang tinutulungan. Kaklase na si Tang Yu. Sa wakas nakabalik ka na. Kuya Zonwon, nandito ka na para hanapin ako. Hindi ako nandito para hanapin ka. Nandito ako para hanapin si kaklase na si Tang Yu, para pag-usapan ng math problems. Bakit kailangan si Tang Yu pa ang hanapin? Pakikipag-usap sa akin tungkol sa math. Pwede rin naman. Huwag mong akalaing hindi ko alam kung paano mo ginawa ang test mo. Huwag palaging kinokopya si Tang Yu. Yung sarili mong gawa ang tunay na sayo. Kaibigan kong si Tang Yu, bakit hindi ka nagsasalita? Baka naman na-offend kita ng kaunti. Sa totoo lang, ako, nakatira ka ba sa Dunhuang? Ang dami ng mga mural. Hindi mo ba nakikita na natutulog ako? Tapos na ang klase ngayon. Nagsasalita ako, parang hindi naman ito labag sa mga patakaran, di ba? Ginigising mo ako, ito ay paglabag sa mga patakaran. Bakit? Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, itago mo na lang. Bayan Yang, sobrang yabang mo naman. Alam mo ba si Kuya Zonwon? Sino ba siya? Anong klase siya? Makikita mo na sa itsura mo. Mag-iisip muna ako. May ilang kasabihan na bagay sa inyo dalawa, magkapareho kayo. Kasabwat sa masama. Parang iisang pugad ang mga daga at ahas, mga kaibigan na masama ang loob. Ikaw. Huwag kang makipagtalo sa ganitong tao. Estudyante Tang Yu, hahanapin kita mamaya sa likod, para pag-usapan ang math problem.
Tang Yu. Alam mong kinopya ko sa'yo. Bakit hindi mo maibaang mga hakbang? Sinasadya mo ba na ipahiya ako sa harap ni Zhonwen? Ikaw ang dahilan kung bakit kinopya mo ang tanong ko. Kung may babaguhin, ikaw dapat ang magbago. May lakas ka pang sumagot. Kumuha ka ng tubig para sa akin. Ha? Sige na. Tigil. Pinayagan ba kitang umalis? Ako ang nagbigay ng permiso. Sige na nga. Saka pa tayo lalabas mamaya. Tao ay nagtatrabaho sa isang coffee shop na puno ng tao. Sa oras na yun, papayagan ko si Abin na tumawag pa ng mas maraming tao. Hindi ako naniniwala na kaya niyang magmataas ng ganito. Ito ay maligamgam na tubig. Pwede mo nang inumin agad. Kung gusto mong pasalamatan ako, tulungan mo akong dalhan ng baon. Sige. May mga mata ka ba? Sadyang tinamaan mo ang plato ko. Nabagsak mo ang pagkain ko. Bayaran mo ako ng bago. Kaklase, ikaw ang unang nagtapon ng pagkain sa akin. Sisimulan ko. May ebidensya ka ba? Sinasabi ko pang ang sinadya mo na ibagsak ang pagkain ko. Ngayon, ikaw pa ang nag-aakusa. Basta't sa araw na ito, kung hindi mo ako papalitan, huwag kang umalis. Sige. Kaya pumunta ka na sa guro, puno ng CCTV dito sa paligid. Sadyang ginawa mo ba to? Kitang-kita sa CCTV. Kung sadyang ginawa mo, kailangan mong humingi ng tawad sa akin. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Sinasadyang binagsak niya ang pagkain mo. Ganito lang ba ang gusto mo? Ano ang sasabihin mo na gawin? Dapat siguro ibuhos mo rin pabalik. Ano? Tang Yu, hintayin mo ako. Ngayon lang alam mong lumaban. May progreso na. Gilid ng labanan. Kung si Liu Yingying ang magsumbong sa guro, ipapasa niya ang sisi sa akin. Sasabihin niya na ako ang nagpasabog. Ipapasa niya ang sisi sa babae. Akala mo ba na katulad kita ako na mahina? Ikaw ang tumulong sa akin na magalit. Hindi naman kita pwedeng isangkot. Di ba? Ang arte mo naman. Babalik ako sa dorm para magpalit ng damit. Bakit ko nga ba naaalala? Walang lugar para maligo dito sa school. Pwede ba? Dito ka naligo sa akin. Pwede ba? Dito ka naligo sa akin. Ah, ano ba? Umalis na. Gamitin mo lang. Salamat ah. Bayan Yang, pwede mo bang tulungan akong kumuha ng damit? Sige. Dito na. Bayan Yang, ako, hindi ko maabot ang damit. Bayan Yang. Bayan Yang. Tama, yung meal card na binigay mo sa akin dati, nalimutan ko nang ibalik sa'yo. Ikaw, bakit hindi ka sumagot?
Naisip ko lang, maghanap ng taong pwedeng maglinis. Mukhang magandang ideya rin yun. Para sa mga susunod na bili ng gulay at pagluluto, hindi na ako kailangang gumawa nito lahat. Parang hindi rin ako lugi. Sabi ko nga, nangako ka sa akin. Sabi ko nga, nangako ka sa akin. Bakit ka ganyan kasaya? Kailangan may matanggap akong ginhawa para maprotektahan kita. Kung hindi, ito ay isang patas na palitan. Dapat mong pag-isipan kung paano mo ako pasasayahin. Ikaw, hintayin mo ako sandali. Anong hinahanap mo? Ipakita mo sa akin. Wala naman. Anong bagay ang kailangang itago? Ipakita mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Paano ba maaaring pasayahin ang isang batang lalaki? Una, gumawa ng mga maliliit na bagay para sa kanya. Ikalawa, bumili ng maliit na regalo para sa kanya. Pangatlo, bigyan mo siya ng isang halik. Ikaw na ang pangatlong bagay. Gagawin mo ba? Hindi. Sige na nga. Tang Xiaoyu, anong ginagawa mo? Ako. Hindi ba't ang ikatlong bagay ang sinabi mo? Tang Xiaoyu, naglalaro ka ng apoy. Ako. Pasensya na, mali ako. Ang mali ay, hindi dapat, halik ka ng walang pahintulot mo. Tang Xiaoyu, nang unang pumunta ka sa bahay ko, ano ang sinabi mo? Ako, naalala ko, maglilinis ako ng sahig para sa'yo. Naglaba at nagluluto. Anumang maruruming gawain o pagod na trabaho ay gagawin ko. Sige, tuloy. At saka, pagkatapos ng graduation, ako ay sayo. Sige, ipaliwanag mo nga, ano ang ibig sabihin ng ibalik sa akin? Lang. Ibig sabihin. Ganyan lang ang kakayahan mo. Sinasabi pang kaya mong gawin ang lahat. Sige na, binabantaan lang kita. Follow sa'yo kung ano ang tunay na masama sa puso ng tao. Kailangan ng mga babae na alagaan ang kanilang sarili sa labas. Naiintindihan mo ba? Maliban sa akin, nakahalikan mo na ba ang iba? Tara na, bumalik tayo sa paaralan. Si Xiaoyu, nandito ka na sa wakas. Yung Liu Yingying nagreklamo sa guro, pinapapunta ka pa sa opisina niya. Kung gusto mo, samahan kita, para maipaliwanag ito. Hindi na, ako na lang ang pupunta. Manatili ka lang dito, aayusin ko na. Kukunin ko ang isang baso ng tubig. Bayan Yang. Subukan mong tumapak pa isang hakbang. Kailan kayo naging sobrang close? Noon lang naman kakilala. Pero, ngayon ay kakilala na kayo, kung sakali, Liu Yingying, sa harap ng guro, ay magpapaloko at magsasalita ng walang kwenta, paano na? Xiaoyu. Sinabihan kang maging maayos pero ayaw kang makinig. Rebelde ka ba? Hindi ka ba pinahirapan ng guro? Yung babae ba nanakit sa'yo? Ako ang mag-aayos nito. Anong masasabi niya? Hindi naman siguro siya paparusahan, di ba? May paranoia ka ba sa pang-aabuso? Tang Yu, hindi pa tayo tapos. Tara na, bakit ka pa nakatunganga? Nakatayo ka lang dito parang bantay. Tahimik muna kayo lahat. Si Liu Yingying, estudyante, sa restaurant. Sadyang, hinawakan ang pagkain, at natapunan kay Tang Yu.
Kaya pinapagsusulat siya ng isang paghingi ng tawad. Sana magsilbing aral ito sa lahat sa hinaharap. Sige na, si Liu Yingying na ang susunod. Halika at basahin mo ang iyong pagsusuri. Guro. Hindi ito tama, di ba? Saan ito mali? Malinaw naman sa CCTV ang kuha. Si Liu Yingying nga ang nakadumi sa damit ni Tang Yu. Hindi ba nagkamali si Tang Yu? Dahil nadumihan na rin si Liu Yingying. Pareho naman silang paparusahan. Kaya si Tang Yu kailangan ding maparusahan. Oo nga, kailangan ding parusahan si Tang Yu. Bakit siya hindi magsusulat ng pagsusuri? Papasukin mo siya para basahin ang pagsusuri niya. Hindi ko naman sinabi na ayaw kong magsulat ng pagsusuri. Yung kay Liu Anongying na nagalit, kaya siya ang nagsusuri. Inisprayan ko siya, kaya ako ang nagsusuri. May problema. Tama. Sa pagkakataong ito, talagang, mas malaki ang kasalanan ni Liu Yingying. Yung classmate na si Yang, ay nagtatanggol sa kanyang kaklase. Hindi naman masyadong mali yun. Magsulat lang ng apology letter. Sige na, tahimik lang tayo. Liu Yingying, ituloy mo lang. Tang Yu, pasensya na. Hindi ko dapat ginawa yan sa'yo. Sino ang makakarinig sa ganitong kalakas? Pasensya na, Tang Yu, hindi ko dapat ibuhos sa iyo. Sige na, tahimik na tayo. Halika mga kaklase, ihanda ang mga libro, pag-uusapan na ang aralin. Wakas ng klase. Bayan Yang. Alam mo na nga, pinapapili ka na magsulat ng pagsusuri, bakit hindi mo sinabi sa akin kung ano ang ginawa ko? Kailangan ko pang i-report sa'yo. Hindi ko iyon ang ibig sabihin. Ako ang magsusulat ng pagsusuri, hindi na kailangang gawin pa. Ako kasi ay mahilig magsulat ng pagsusuri, at saka ipaling mo nga, yang maliit mong ulo, nakakainis. Bianyang. Xiao Yu. Kakaibang estudyante, nang makatagpo si Meng Shiro. Ang gwapo niya sa akin. Hindi mo nakita ang mukha ni Meng Shiro. Galit na galit siya. Guro-san, alam mo namang si Liu Yingying ang best friend ko. Bakit mo pa tinutulungan si Tang Yu laban sa akin? Wala akong ganon. Huwag mong kalimutan kung paano nakuha ang iyong ranggo sa trabaho. Paano ko naman magagampanan, Meng Shiro? Sino ako para labanan ka? Ang pangunahing usapan ay tungkol sa taong iyon. Ano ba talaga ang kanyang pinagmulan? Saan ko naman malalaman? Siya mismo ang nagdala ng principal. Isa pa sa mga espesyal na klase. Mas alam mo kaya? Ako ang nagtrabaho para sa principal. Ate, syempre, alam ko. Kaya ano ang titulo ko? Ate Rui, ano ba talaga ang pinagmulan ng lalaking yan sa gilid? Sino ba ang nakakaalam? May konting pera lang sa pamilya niya. Makakahanap tayo ng pagkakataon para suruan siya. Ate Rui, huwag kang magalit, ha? Tumigil ka na sa istorbo. Hoy, nakaharang ka sa panonood ko ng tanong. Lumayo ka. Sino ang gumawa nito? Ako ang gumawa. May sakit ka ba? Bayan Yang, binato mo ako. Pasensya na. Ang kamay ko nga, nakakita ng masamang gawain. Hindi mapigilan. Kung hindi, magstay ka na lang sa labas. Magpapagawa kayo ng isang takdang aralin. Lahat kayo ay nakagawa ng gulo. Bayan Yang, Meng Shuru, kayo dalawa, lumabas kayo dito, bago matapos ang klase. Maliban kay Tang Yu na kumopya ng tanong. Ang iba, hindi pa tapos magsulat, lumabas kayo at tumayo. Bayan Yang, kayo dalawa. Mag-isip-isip muna tayo. Anong oras na ba ito? Hindi kayo nag-aaral ng maayos. Nakakagambala pa sa ibang kaklase sa klase. Guro, si Bayan Yang ang unang sumuntok sa ulo ko. Tingnan mo, nasaktan ako dahil sa kanya. Sabi nila, malakas ang impluwensya niya. Hindi madaling lapitan. Meng Shiro, pumunta ka muna kay Tang Yu para humingi ng tawad. Pagkatapos mong humingi ng tawad, papasalamatan ko si Bayan Yang at hihingi siya ng tawad sa iyo. Tapos na ang usapang ito. Ayoko. Bakit ako hihingi ng tawad, guro?
Hindi mo maaari paboran si Tang Yu dahil siya ang kinatawan sa klase ng Ingles. Mula pagkabata, hindi ako pinagalitan ng mga magulang ko. Ngayon siya, naglakas loob siyang pag-alitan ako. Wala akong pakialam. Kailangan kong sabihin ito sa principal. Kung mag-iindi ka pa, papatungan ko ng bato ang bibig mo, guro. Si Bayan Yang pangang nananakot sa harap mo. Ayoko na. Kung hindi mag-sorry si Bayan Yang sa akin ngayon, ako mismo ang magpapalayas sa kanya sa principal. Sakit na sakit, Bayan Yang. Tama na, please. Guro Gao. Anong nangyayari? Kuya Zonwon, binubuli ako ni Bayan Yang. Hindi lang niya ako tinamaan ng libro sa ulo. Nasaktan pa nga ang kamay ko. Itong kaklase na ito, anong galing ang pangbuli sa mga babae? Kung hindi mo gagamitin ang utak mo, pwede mo na lang itong ipamana. Hindi naman maituturing na pang-aapi yun, di ba? Although hindi ko alam kung saan ka nang galing. Pero sa Qingyuan, kailangan sumunod sa mga patakaran ng paaralan. Pero ikaw ay may masamang asal. Ang mga ganyang gawain ay sapat na para ikaw ay ma-expel. Hindi ba ako mabuti? Ano ang basehan mo? Yung bibig mo ba? Ikaw. Guro. Kanina. Si Meng Xiaoru nga, siyang unang naghagis ng bagay sa akin. Si Bayan Chang lang ang hamampas sa kanya. At saka, pagkatapos si Meng Xiaoru ay nagsabi ng maraming masakit na salita. Si Bayan Yang, ang siyang gumanti. Tang Yu, ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Kuya Zonwon, nagsisinungaling siya. Hindi talaga ganon. Hindi nga. Tama si Tang Yu. Kung hindi mo lang ako pinutol, matagal na sana akong nagsabi. Xiaoru, paano mo magagawang basta-basta? Saktan ang kaklase. Humingi ka ng tawad kay Tang Yu. Si Kyung Wen, kuya. Tang Yu, ikaw, nasaktan ka ba? Wala akong masyadong nararamdaman. Naniniwala ako, walang masama kay Meng Xiaoru. Hindi ko kailangan ng tawad mula sa kanya. Sige na, ganito na lang ang usapan. Pumalis na kayo. Zonwon. Babae. Binubuli mo ang kaibigan ko, at nagdulot pa ng problema kay Zonwon Gage. Babae. Nambubuli sa kaibigan ko, at nagdulot pa sa akin ng kahihiyan kay Zonwon Gage, sa harap niya. Mamaya makikita mo ang salubong ko sa'yo. Tang Yu. Hindi kita palalampasin. Hindi ka ba dati medyo duwag? Hindi ba't siya ang pinakakinatatakutan? Yung si Meng ano nga ba? Ako. Medyo natatakot talaga ako. Eh bakit ka pa lumalabas? Ako. Natakot ako sa'yo. Baka ma-expel ka. Mabuti na lang at may konsensya ka. Hindi mo ako pinabayaan. Maliit na kapatid. Pero sa susunod, huwag ka nang makialam. Ha, hindi ko kailangan ng tulong mo. Naiintindihan. Nakahanda na. Pupunta na ako sa coffee shop para magtrabaho. Tapos pupunta tayo sa palengke. Bumili ng gulay para magluto. Pwede ba? Bumili ng gulay. Mas maganda kung sa supermarket na lang bumili ng gulay. Bakit pa pupunta sa palengke? Ang mga gulay sa palengke, sariwa at mura. Masyadong mahal sa supermarket. Kadalasan sa palengke ako bumibili. Hindi ba pamimili ng gulay yan? Ibigay mo na. Hindi na kailangan. Bakit ka pa magpapakamagalang sa akin? Ibigay mo na. Pwede mong gamitin kahit anong paraan. Palengke. Hindi pwedeng gumamit ng card. Gamitin mo na lang ang cash. Sapat na ang cash, di ba? Sapat na ito. Ibabalik ko na lang sa'yo yung sobra. Sige lang. Basta mamaya ay pupunta tayo sa coffee shop kung saan nagtatrabaho si Tang Yu. Dadalhan ko ng maraming tao. Hindi ako naniniwala na magiging ganito pa rin siya. Kuya Bing, walang Tang Yu na hinahanap mo. Yung si Tang Yu na hinahanap, nasa school pa kaya siya. Imposible yun. Matagal na siyang umalis. Kayo. Maghanap kayo sa paligid. Sige. Hindi na kailangan maghanap. Nandito na ako naghihintay sa'yo ng ilang sandali. Ikaw ito. Saktong-sakto, hinahanap din kita. Kuya Bin, sino ito? Bahala na kung sino siya. Ngayon, sila ang bahala sa akin. Suntukin mo lang si San, tapos ayos na. Sige.
Hoy, tanging dilis na lang ang natira. Pwede, alam kong magluto ng steamed at braised. Alin ang gusto mong kainin? Pumili ka na lang ng isa. Baka mahuli ako sa trabaho mamaya. Kung hindi, bumili ka na lang. Sige, walang problema. HMM. Sige, tatapusin ko na ito. Kita tayo mamaya. Kapag wala ako, kaya mo pa ba makipaglaban? Kaya mo pa bang talunin kaming 5? Natakot ka na. Walang silbi ang matakot. Dati sa paaralan, walang makakagawa sa'yo. Ngayon, nakalabas na sa paaralan, pero wala namang makakapag-alaga sa buhay mo. Ngunit, kung masabi mo sa akin kung nasaan si Tangyu, maaaring mabawasan ko ang mga tao mong mawawala. Salamat sa paalala. Paglabas mo ng paaralan, walang may pakialam doon. Ano ba ang sinasabi mo dito? Si Tangyu na yun. Naghahanap ka ba ng gulo? Isa pa, babalaan kita. Sobra ka nang nagsasalita, hindi magtatagal. Mga kapatid, sugod. Hoy. Hoy, buwisit na bata, kumusta ka na kamakailan? Ayos naman, ayos yan. Hindi maganda ang paligid ng apartment, magtiis ka muna doon. Pagkatapos ng 3 buwan, ayusin ko ang mga bagay-bagay at babalik ako sa bansa. Bibilhan kita ng vilya. Ayos lang ako dito ngayon. Pwede rin yan. Nag-ayos ako ng isang nutritionista para ayusin ang tiyan mo. Anong gusto mong kainin? Siya ang gagawa para sa'yo. Huwag kang laging hindi kumakain. Magugutom ang katawan mo. Hindi na kailangan. Ayos naman ang kinakain ko. Ganun lang. Naka-hang up. Guwapo, para ba ito sa girlfriend mo na sapatos? Anong size ng sapatos? Tutulungan kitang hanapin, siguro. Ang pinakamaliit na size. Iyan ay 35 ang sukat. Sobrang pinag-isipan mo, siguradong magugustuhan niyon ng girlfriend mo. Salamat. Malugod na pagtanggap, Tangyu. Mayroon akong ilang bagay. Gusto kitang kausapin. Pwede ba? Tangyu. May gusto ako. Pag-usapan sa'yo. Pwede ba? Nagtatrabaho ako part-time. Hindi maginhawa ngayon. Okay. Kaya gusto ko ng 10 tasa ng kape. Tungkol sa hapon, humihingi ako ng tawad para kay Shirui. Tangyu. Hindi ka pa rin ba handang patawarin siya? Basta sa hinaharap. Lumayo ka ng kaunti sa akin, at ikaw, lumayo ka rin ng kaunti sa akin. Bakit ba? Bakit hindi pwede maging magkaibigan? Alam mo ba, sa totoo lang, ako, gusto ko lang mag-aral ng mabuti. Ayoko makisangkot sa inyong anumang relasyon. Wala rin akong interes. Pagkatapos ng mock exam, may math competition. Kung makakuha ako ng ranggo, pagsusulit sa kolehiyo, pwede kang makakuha ng dagdag puntos. Hindi ako sasali. Bakit naman? Alam mo ba na ang pagsusulit sa kolehiyo ay kayang baguhin ang kapalaran? Tangyu, ang galing mo naman. Abala ako. Bakit nandito ka? Paano? Ikaw ang nagbukas nitong coffee shop. Kung makakapunta ka, bakit hindi ako makakapunta? Tang Xiaoyu, sabi mo pa magpapainom ka sa akin ng kape, di ba? Kailan tayo makakainom? Mabilis lang. Nandito na ang kape mo. Tangyu, baka gusto mo pang kumpletuhin ang mga gamit mo. Bakit ka pa nandito? May mga customer pa sa likod. May mga customer ba? Hindi ko ba makikita? Hindi mo na kailangang paalalahanan pa ako. HMP. Akala ko bulag ka. Tangyu, sa math contest na ito, may bonus yun. Huwag kang magpadalos-dalos. Mag-isip-isip ka pa. Malugod kang tinatanggap. Dali, tikman mo. Masarap ba o hindi? Medyo kakaiba. Ay, paano naman mangyayari yun? Normal lang naman yun. Halos mamatay na ako sa gutom. Umalis na agad para magluto. Nandito kami, doon. Umalis ka na agad. Hintayin mo ako. Iyong. Ano ito? Ito, ay ikaw. Sadyang binili mo ito para sa akin. Salamat sa iyo.
Huwag kang masyadong nagmamalaki. Binili ko ito sa supermarket na may diskwento. Bilang nakatatandang kapatid, hindi ko maaring hayaan ang nakababatang kapatid na pumasok sa bahay na nakapaa. Hayaan mo akong gawin ito. Ang kamay ko, ayos na. Halos tapos na. Sige, tuloy lang. Maghugas ka muna bago dumating. Hindi mawawala ang iyong abala. Pero, noon, sabi na natin ito, kaya kung gawin ang lahat. Ikaw na lang ang gagawa. Bilang nakababatang kapatid, dapat may anyo ng nakababatang kapatid. Huwag makipag-agawan sa kuya. Bayan Yang. Nasugatan ka na. Ayokong nitong bagay na ito. Mas mabuti pa. Ipahid na lang para mas ligtas. Paano? Ngayon mo lang ba naiintindihan na mahal mo si kuya? Noon, nasaktan ako. Lahat. Gamot na binigay mo sa akin. Ngayon ikaw naman ang nasaktan. Hindi ko naman pwedeng. Pabayaan ka lang, di ba? Kung ganun ang sabi mo, noong nakaraan, ako mismo ang naglagay ng gamot sa'yo. Hindi mo ba dapat? Ako mismo ang lagyan ng plaster. Tapos na. Ang pangit ba ng bagay na ito? Wala naman. Maganda talaga. Sinasabi mong maganda siya. O sinasabi mong maganda ang tao. Bakit? Kahit sabihin ko na maganda ako, ang hirap sabihin. Ako, uuna na ako. Nagwawalis ako ng sahig. Malapit na tayong kumain. Anong nililinis mo? Ang tanga mo naman. Tara na, isasama kitang pauwi. Sige. May gusto ka bang sabihin? Natatagong nagsasalita sa daan. Ikaw. Ba ay nakipag-away sa iba? Yung si Joe na ano, ba ay may sinabi sa'yo, parang narinig ko. Tungkol sa math competition, kasama ka niya. Klaro naman, ako ang nagtatanong muna sa'yo. Meng Shui Rule, nagalit ba siya sa'yo? Ako ang nakakatanda, sasabihin mo lang kung ano ang tanong ko. Kahit pagulungin ako ni Meng Shui, ano ang pakialam mo? At saka, ikaw ang maliit kong kapatid. Protektahan ka ay tungkulin ko. Ikaw naman ay mag-aral ng mabuti, magluto, huwag kang mag-alala sa iba pang bagay, naiintindihan. Pero, sila ay marami at makapangyarihan. Ako, marami kang iniisip na bagay ah. O baka naman. Nababalisa ka para sa akin. Nakaot na ang ilaw, bumalik na sa dormitoryo ang mga nasa labas. Magpahinga ka na. Umalis na ako. Bianyang. Sa daan, mag-ingat ka. Salamat sa paghatid mo sa akin pauwi, ang ingay mo. Bayan Yang, gusto mo bang dalhan kita ng almusal? Kahapon, si Liu Yingning ay nagreklamo sa pagsusulit at hindi natuwa, at winasak pa niya ang mga gamit mo. Galit na galit ako. Sandali lang. Pupuntahan ko siya para hanapin ang kanilang guro, para makipag-ayos. Walang silbi. Huwag na lang maghanap. Kahit pa maghanap ka, si Liu Yingning ay mapapagalitan lang ng guro. Pangunahing simboliko lang sa salita, bigyan ng ilang pangaral. Pero tapos na doon. Hindi ba lalong magiging palalo siya pagkatapos nito? Ito ang pinakamadaling paraan. Basta't hindi nila ako mapapasaya. Hindi na nila ako aabalahin muli. Gusto ko lang, natahimik na dumaan ang 3 buwan na ito. Kung lalo pa silang mga abala, ano ang gagawin? Hayaan lang ba silang mangbuli? Salamat sa iyo, Wang Qing. Alam ko, nag-aalala ka sa akin. Pero, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Sa grado mo, siguradong makakapasok ka sa Qingbei. Ano ang plano mo pagkatapos ng graduation? Bakit ka nakangiti ng ganun? Hindi mo ba gusto ng magkarelasyon? Sigurado akong iniisip mo. Tama, may pumunta kanina para kay Bayan Chang. Baka siya ay nasa labas ng paaralan. May ginawa bang masama? Ano ang sinasabi nyo? Si Bayan Yang ay dinala na. Ano ang sinabi ninyo? Dinala si Bayan Yang? Oo, bago kami pumasok sa restaurant. Yung tao, hinahanap si Bayan Yang para tanungin. Xiao Yu. Si Bayan Yang kasi, bakit ka sobrang concerned kay Bayan Yang? Kaka-transfer lang niya ilang araw na ang nakalipas, at parang close na kayo agad. Siya. Narinig ko kasi, na dinakip siya. Oo nga, yung kakalabas lang, mukhang siya. Ama ni Fan Yuban. Narinig ko, na si Fan Yuban ay binugbog sa labas ng paaralan. Medyo malubha ang mga sugat niya, hindi siguro. Si Bayan Yang ang nanakit kay Fan Yuban, di ba? Bayan Yang. Bayan Yang.
Nasaan si Bayan Yang? Bayan Yang, dinala na si Bayan Yang. Ako yun, ako ang nakasama sa kanya. Ako, nagsisisi na ako, nagsimula na, kung ako lang, sa impyerno na lang. Bakit? Bakit? Sobrang makasarili ko, naisali pa ang iba, huwag kang makialam. Xiao Yu, huwag kang magalit sa sarili mo, siguradong may paraan. Tama. Solusyon, siguradong may paraan, bumalik na tayo. Bakit hindi makontak si Pan Yuban? Wala rin siya sa paaralan. Ano kayang ginawa niya? Nagtataka rin ako. Kahapon gabi, hindi ba't may kasama siyang pumunta para turuan si Tang Yu ng leksyon? Siguro nag-enjoy lang siya, kaya nga ako nahuli. Hoy! Bayan Yang, nasaan ka? Sa oras na ito, hindi ka ba dapat nasa klase? Anong nilalaro mo sa cellphone? Tang Xiaoyu, hindi mo ba sinasadya na mag-skipang? Sila ba? Nambuli sa'yo. Umiiyak ka. Huwag ka munang pumasok ng klase ngayon. Bumalik ka sa dorm at matulog ka muna. Sundo kita pag tapos na ako. Nasa loob nito, mayroong Meng Xiaoru, personal niyang inamin, na siya ang nagpa-utusan kay Pan Yuban para guluhin ako. May recording pa. Ganito ba? Pwede ka na bang pakawalan? Pumunta ka ba sa kanila? Alam mo ba na delikado ito? Sa loob ng paaralan, hindi sila makakagawa ng kahit ano sa akin. Itong recording. Makatutulong ba ito sa iyo? Tang Xiaoyu, may butas ba ang utak mo? Kailangan ko ng tulong mo, maliit na bata. Tama, medyo mataas ang boses ko kanina, medyo nakakatakot, humihingi ako ng tawad. Tang Xiaoyu, huwag ka nang umiyak. Sa layo na ito, hindi ko kayang patahanan ka, guro. Guro, pumunta sa opisina ng pulis. Kaklase kong si Tang Xiaoyu, humihingi ako ng tawad sa'yo. Bigyan mo ako ng konting daan palabas, pakiusap, guro. Tayo, at mayroon pa, gaano pa katagal bago makarating sa opisina ng pulis? Mga 10 minuto pa siguro. Bayan Yang, ako, hindi ako galit. Ako lang ay, nababahala ako sa'yo, huwag kang mag-alala. Walang anuman. Maganda ang ginawa ko ngayon, di ba? Medyo mabagal nga lang, kasi hindi ko ginamit ang madilim. Ginamit ko ang patakaran ng pag-aalaga. Anong klaseng pulisya ng pagpapahinahon? Dati ay, naghahanap ako ng maraming ebidensya. Pero ako, kakalapit lang sa pinto ng opisina ng pulis. Ang ganda-ganda niya talaga. Pagkatapos ko, nalaman ko, na siya pala ang nagdadala ng ebidensya. Sandali. Anong batang babae? Yun nga. Siya nga yun. Tang Xiaoyu. Hindi ba sinabi kong huwag kang pumunta? Bakit mo pa rin pinilit na pumunta? Ako. Bakit ka nakayuko rito? Sobrang init ng araw. Hindi ka ba natatakot na mapagkamalan kang tanga sa sarili mong pagtitiis? Naghihintay ako sa'yo. Bayan Yang. Akin ito. Nom na ang mga binti ko. Hindi na ako makalakad. Talaga namang. Sobrang bobo. Mas okay na ba ito? Hindi na kailangan. Mababalik din ako agad. Huwag kang gagalaw. Maging maayos ka. Kung gagalaw ka at manghuhulog, tatakutin kita ng 3 araw. Aba, ang galing. Nako, parang may ilusyon ako. Nandito si Gayang. Nin KN inid ang binti ng dalaga. Kuya Yang, Kuya Yang. Bayan Yang, doon. Parang may tumatawag sa'yo. Nakarinig ka ng mali. Wala akong kakilala dito. Kuya Yang, Kuya Yang. Ay nako. Kuya Yang, tumingin ka sa akin. Huwag mo nang hawakan ang mga binti ng batang babae. Yung batang babae na yun. Kaya mong tiisin ang ganitong lakas ng kamay mo. Ayos na ako. At saka, yung taong yun, parang talagang ang tinatawag ka. Kuya Yang, sumakay na tayo. Bayan Yang, ikaw, anong nangyari? Mukhang, hindi maganda ang iyong pakiramdam. Hindi ba't dahil hindi ka sumusunod? Ako, anong nangyari? Pinagsabihan kita na mag-aral ng maayos. Hindi kita pinapayagang pumunta, pero gusto mong pumunta. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang daang ito? Napakamapanganib nito. May mga tao na natututo mula sa kanilang mga pagkakamali. Ikaw naman, ayos lang. Kumagit ng isang pagkakamali at muling kumagit ng isa pang pagkakamali. Kapag kaya mong kumagit, ito ay isang biyaya, di ba? Alam mo na ba ang iyong pagkakamali? Wala naman akong ginawang mali. Ikaw ang nag-isip na wala akong silbi. Maliit na walang konsensya. Para kanino ba ako gumagawa ng lahat ng ito? Wala ka man lang magandang mukha. Hindi naman ako galit sa'yo. At saka, ikaw ang unang lumapit para magtanong. Tang Xiaoyu.
Hindi lang ako ang pinapagalitan mo. Sinaktan mo pa ako. Hindi na talaga kayang ipagpatuloy ang buhay na ito. Pasensya na. Hindi ko sinasadya na masyadong maging malakas. Masakit ba? Sobrang sakit. Hayaan mong tingnan ko. Brian Yang. Ayaw kitang payagan na pumunta. Napasakit mo ako isang beses. Ngayon, sasaktan kita isang beses. Pantay na tayo. Halika. Magkamayan tayo ng maayos. Kuya Yang. Kuya Yang. Noon yung kaibigan kong matagal ko nang kakilala, dumayo siya dito para makita ako sa Liangcheng. Gusto mong sumama? Kung ayaw mong pumunta, ipapadala muna kita pabalik sa school. Pagkatapos, kukunin kita. Sige ba? Ganun nga, ikaw naman. Nag-uusap kami sa harap ng gate ng paaralan. Sasamahan kita sa klase mamaya. Ito ang aking matalik na kaibigan mula pagkabata, Shin Min-gyu. Kumusta? Ako si Tang Yu. Kapatid na babae, tawagin mo akong Yugo. Nagkita na tayo dati sa kagawaran ng seguridad, Tang Yu. Alam ko ang pangalan mo, ang ganda ng isip mo, ibalik mo sa akin, at isara mo ang bibig mo. Ay nako, Yang, sobrang sakit, dahan-dahan lang. Pinakamahalaga, sa harap ng mga babae, magbigay ka naman ng kaunting respeto. Balak ko nang tumigil sa paninigarilyo, ha? Bakit? Dahil ako, hindi na balak manigarilyo, balak kitang himasin, ikaw. Pumunta ka na sa klase muna, darating ako mamaya, sige, okay, kaya ako, uuwi na muna ako, kaibigan, salamat sa paghatid sa amin pabalik, walang anuman, ate, magkita tayo ulit next time. Kuya Yang, magsasabi ako ng totoo ha, nagkakagusto ka ba sa batang babae na iyon? Ngayon, hindi ka tumanggi kung dati, mali ang sinabi ko, sampal na diretso sa akin yon. Sinong nagsabing gusto ko siya? Siya ang batang binilhan ko. Basta nag-aalala lang ako, siya ang batang binilhan ko. Basta nag-aalala lang ako, isara mo ang bibig mo. Sabi nga, talagang plano kong maging isang high school student dito. Dito ka na lang hanggang matapos ang pag-aaral. Hindi pwede. Imperial na lungsod, hindi na balak bumalik. Hindi mo na babalik. Sige na nga. Nandito na ako kahit malayo pa, Kuya Yang. Tara, kumain tayo. May klase pa ako ngayon. Hindi ako pwedeng umabsent. Mawawalan ako ng puntos. Marami pang pagkakataon sa hinaharap. Ingat sa daan. At tingnan ang mga pagdududa ng iba, na parang mga apoy ng multo, maging matapang, na maglakad sa iyong gabi. Brian Yang, ikaw, hindi ka ba nahuli ng istasyon ng pulis? Ang bilis mo namang napalaya. Nasaan si Tang Yu? Kakita lang ako kay Liu Yawen. Dinadala niya siya sa equipment room. Bago dumating ang guro para mag-inspeksyon, ilagay mo na ang mga gamit na ito sa ibang lugar. Kung hindi, ikaw ang aayusin ko. Brian Yang. Ikaw. Hindi ka ba dinala? Sino ang pinagsasabihan mo kanina? Brian Yang, ito ay paaralan. Kung tatamaan mo ako, maghintay ka na lang na ma-expel. Pareho tayong kaklase. Kung ganun ang sabi mo, parang malayo tayo sa isa't isa. Brian Yang, anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Tatawag na ako ng tao. Tatawag na ako ng tao. Ano bang kinatatakutan mo? Kapag sinuntok ka, mapapaalis ka talaga. Kaya naisip ko ang isang paraan. Para hindi ka mapaalis. Brian Yang, gagawin niya ito. Baka medyo delikado yun, ha? Kung mapanganib siya, edi swerte na lang natin. Diyos na ang bahala. Kung sakaling siya ay magsumbong sa guro, anong gagawin natin? Ipaalis mo na siya ngayon, pero magsusumbong pa rin siya sa guro. Anong sa tingin mo ang dapat gawin? Kung sakaling ang guro ay magpataw sa atin ng panibagong pagsusulat ng sulat pagsisisi, yung sayo, ako ang gagawa para sayo. Nakasanayan mo ng magsulat ng pagsusuri, hindi naman love letter ang pagsusuri. Magpadala ka lang ng isa pa, bahala ka. Kahit ano, ayoko nang tulungan kang magsulat.
Bakit ka nagtatago? Parang ako, sadyang nanlalamang sa iyo. Hindi ko naman sinasadya naman lamang sa iyo. Mas malakas, hindi marinig. Ako, sinasabi ko, hindi ko naman sinasadya. Tang Xiaoyu. Sadyang ginawa mo yan, kung hindi dahil sa akin. Baka nahalikan mo pa ako ng sapilitan, sadyang, ikaw nga. Tang Xiaoyu, may masama kang balak, wala akong ganon. SHH. Huwag kang magsalita, may tao na dumarating, tayo na. Ako na ang maghuhugas, ang mga lalaki ang naghuhugas ng pinggan, balang araw magiging boss. Huwag mo akong hadlangan sa aking karera, pero, wala namang ibang gawaing bahay, na kaya kong gawin. Umuulan na. Naalala ko ang isang tao, na may isang payong sa bahay, nang kunin niya, hindi na niya ito naibalik. Tang Xiaoyu, ano ang gagawin mo ngayon? Pasensya na, ako, sa susunod, tiyak na aalalahanan ko, anong paumanhin, hindi naman kita sinisisi. Kung ganun, pwede ba, na dito muna, sumulat ng takdang aralin para makaiwas sa ulan. Sige, sulat ka, isulat mo na, ipapasa ko para i-check, ha? Hindi na kailangan, di ba? Bakit? Natakot ka na baka maraming mali sa papel mo, na mapansin ko? Hindi naman talaga. Kaya anong ikatatakot mo? Sige na. Sige, pauna na akong magsulat ng pagsusulit, HMM. Maganda. Ngayong gabi, ang lungsod ng Liang ay nasa ilalim ng matinding pagbaha na nangyayari tuwing 100 taon. Hindi ba magkakaroon ng problema si Liu Yawen? Natapos ko na ang papel. Natapos na. Sige, ilabas mo ang papel para makita ko. Bumilis ka naman. Ako, kukunin ko na ang papel. Ako, kukuha pa ako ng papel ng pagsusulit. Tang Xiaoyu. Hindi mo ba kayang tumingin sa akin? Sulat ako ng papel ng pagsusulit. Tang Xiaoyu, hindi mo ba kayang tumingin sa akin? Wala. Wala nga. Aliko mo ang ulo mo. Itataas ang ulo. Bakit ka nahihiya? Anong ginagawa mo, Biyanyang? Hindi ba kailangan mong kunin ang papel? Sige na. Tang Xiaoyu. Bakit ganito kababa ang iyong pag-unawa sa binasa? Anong nangyari? Bayan Yang. Ganoon ka galing sa Ingles. Mabilis mong nakita. Mali ang pagkakasulat. Mahirap ba ito? Pero nag-aaral ka naman. Hindi nakikinig sa klase. Kahit na natutulog ako, ang mga itinuro ng guro ay kusa pa rin pumapasok sa isip ko. Kaya, ituro mo sa akin kung paano gawin ang ganitong uri ng tanong. At meron ding pakikinig. Mahina rin ang aking kakayahan sa pakikinig. Ganito. Maglalagay ako ng isang kanta, makinig ka ng isang linya, saka isasalin ko ang isang linya. Sige na. Pwede na. Nahulog sa pag-ibig. Sa sandaling kasama kita. Mas maganda pa, kaysa sa anumang nararamdaman ko noon. Yung huling salita, paano mo naiintindihan iyon? Sa iyo, kasama kita. Paano mo ito maiintindihan? Ito ay ang pagiging kasama mo. Naintindihan mo na ba? Oo, naiintindihan ko. Naintindihan ko na. Ang iyong salin, mas maganda talaga. Salamat sa pagtulong mo sa labas. Ako. Uuwi na ako muna. Saan ka pupunta? Ang ulan malakas sa labas. Wala nang available na hotel ngayon. Kahit meron, sobrang mahal na. Kung hindi, ako na lang ang magpapahirap na magpahintulot ng tumira dito ng isang gabi. Hindi. Ayaw na siguro. Parang hindi ka na mahirapan. Natatakot ka bang magdulot ng abala sa akin?
O natatakot kang may magawa ako sa'yo? Ako, pero nung hinanap mo ako noon, hindi ba ibig sabihin na pumayag ka, na gawin ko sa'yo ang isang bagay? Bakit? Ngayon ay nagbago ang isip mo. Pero ngayon, hindi pa kami nagtapos. Ano kung hindi pa kami nagtapos? Kung hindi mo sasabihin, at hindi ko sasabihin, sino ang makakaalam ng ginawa namin? Bayan Yang. Hindi ito maganda. Marami na akong nagawang masama, kaya hindi na ito malaking bagay. Hindi ito kakaiba. At saka, hindi naman masama ang sinabi mo. Hindi naman ibig sabihin na hindi pwede. Tang Xiaoyu. May tinutukoy ka ba sa akin? Ako. Hindi ako. Wala. Tao na mahilig umiyak, sobrang malambot. Huwag umiyak. Huwag umiyak. Pasensya na. Hindi ko dapat ginawa ang biro na to. Huwag ka nang malungkot, okay? Bayan Yang, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Ibaba mo ako. Tang Xiaoyu. Kung sakaling may sabihin ulit ang iba sa susunod, na nagdudulot sa iyo ng hindi komportable, dapat mong sabihin agad. Kahit na ako ang kausap mo, naiintindihan mo ba? Totoo ba? Oo naman. Yung mga taong nagmamahal sa iyo, ano man ang mangyari sa iyo, gusto kita. Tungkol naman sa mga ayaw sa iyo, sa susunod pwede mo, sagutin ng walang kaba, ayaw din kita. Eh di, kung ganito ang sasabihin ko, matatakot ka bang mapalo? Ako ang kuya mo. Susuportahan kita. Mula ngayon, maaari kang maglakad ng walang takot. Eh kung yung nang-aapi sa akin ay ikaw, kailangan ko ring saktan. Nakapaglabas ka na ba ng sama ng loob? Kung hindi pa, ituloy mo lang ang pananakit. Kung sakaling may ibang tao na magpapasama ng loob mo sa hinaharap, ipaglaban mo ng todo, naintindihan mo. Ako, hindi na ako galit. Huwag ka nang manakit. Ayokong manakit sa'yo. Tunay na hindi na ako galit. Sige, magkamay tayo at mag-enjoy. Ngayon, malakas ang ulan sa labas. Bakit hindi? Ngayong gabi, ay dito na lang tayo matulog. Matutulog ako sa sofa, ikaw sa kwarto. Kapag natutulog, isara mo ang pinto. Ayos lang ba ito? Taklase na si Bayan Yang. Kaibigan na si Bayan Yang. May sasabihin sa iyo ang principal tungkol sa isang bagay. Sama ka na sa opisina. May iba pa akong gagawin. Dito na lang natin pag-usapan. Bayan Yang, tungkol kay Liu Yaowen. Nalaman mo na ba? Kahapon hinanap namin si Liu Yaowen, ngunit hinanap namin siya buong araw. Sa huli, nakita namin siya sa equipment room. Nakakadena ang kanyang mga kamay at paa. Nakakadena siya. May tape sa kanyang bibig. Nasa tubig siya. Nagbabad buong araw. Nang makita namin siya, lahat sila ay nagkakalito na. Ang swerte naman ng pagkakataon. Lahat ng iyon ay naranasan niya. Totoo nga ang kasabihan. Ang masama ay may katapat na parusa. Ikaw. Bayan Yang nang magising si Liu Yaowen, sabi niya ikaw ang nagkadena sa kanya. Itinapon sa silid ng kagamitan. Ito. Totoo ba ito? Guro, sigurado ka ba na ganito kalupit ang ginawa mo? Ako ang gumawa nito, si Yao Wen. Pero ikaw ang direktang nag-akusa. Paano mo maitatanggi ito? Ilang salita lang niya. At mapapatunayan na ako ang gumawa nito. Ginoong punong guro, hindi na maaga. Uuwi na ako. Hintayin niyong makahanap ng ebidensya. Hindi pa huli ang pagdating kung hanapin niyo ako. Bumalik ka na, Xiaoyu. Wang Qing, salamat sa iyo kagabi. Sa sobrang ulan, tumulong ka pa sa pag-ahon ng mga damit ko. Walang anuman. Magkaklase tayo, di ba? Tama. Alam mo ba ang tungkol kay Liu Yaowen? Hindi. Sino bang mabait na tao? Gumawa ng mabuting bagay. Yung tubig baha hanggang hita na. Nandoon si Liu Yaowen. Hinayaan niyang mababad buong magdamag. Ang sama ng nangyari. Kaya, talagang masama ang nangyari. Karapat dapat siya dyan. Sino ba ang nag-unblock sa kanya, na lagi niyang inaapi ang mga kaklase? Walang CCTV sa gamit na kwarto, kaya wala siyang magawa kundi tiisin na lang. Tang Yu. Tang Yu. Sabihin mo sa guro ang totoo. Ikaw ba ang nagbuhol kay Liu Yaowen at itinapon sa silid ng kagamitan sa murang edad mo? Kaya mong gumawa ng ganito tungkol sa pagkalat ng lason. Ganito kayo tinuruan ng mga magulang mo sa pagpapalaki sa iyo. Alam ng guro na madalas si Liu Yaowen sa'yo, baka medyo lamabis siya. Pero kahit paano, hindi mo rin dapat siya ganyan tratuhin. Sobrang-sobra na yata.
Ganun ba? Ikaw kasama ako. Pupunta kami sa magulang ni Liu Yawen. Magbati muna. Tutulungan ka ng guro na maganda ang salita. Guro-san. Ako rin lang ang nakaalam ngayon. Tang Yawen na bagay. Nagkamali ka ng tao. Hindi ako ang gumawa niyan. Hindi ko ginawa yan. Tang Yu. Alam mo ba kung gaano kaseryoso ang pagsisinungaling? Napakaseryoso niyan. Gusto mong maging isang masamang bata, talaga ba? Guro-san. Zhou Zanwen. Magaling siya sa grades. Siya ang huwaran ng lahat. Pero mas mataas pa ang rangkang ko kaysa sa kanya. Kaya ba? Ako rin ba ay huwaran ng lahat? Kaya ako. Masamang bata ba? Kahit na maganda ang grades mo, kung gumawa ka ng masama, masamang bata ka. Pero, Guro-san, may ebidensya ka bang? Makapagpapatunay na ako ang gumawa nito. Ako. Kung wala kang ebidensya, Guro-san, hindi mo dapat basta-basta. Akusahan ng isang mabuting estudyante, hindi na maaga ang oras. Guro-san, mas mabuti pang magpahinga ka na. Nais ko sa inyo, sana ay mahanap na agad, ang tunay na masamang estudyante. Tang Yu. Sobrang nabigo ako sa'yo. Pati ba naman ang ahas kang kontrahin ng advisor, at napatahimik mo pa siya. Tingnan mo siya, nung umalis siya, ang itsura niya ay hindi na, kumikinang ang itim. Halos matakot na rin ako, pero, totoo bang ikaw ang gumawa niyan? Hindi. Hindi ko rin alam. Talaga. HMM. Sasagutin ko ang tawag. Hello. Ayaw sagutin ang tawag ng boss. Hindi ito magandang ugali. Hello. Hindi sinasagot ang tawag ni boss. Hindi ito magandang ugali. Ako. Hindi ko sinasadyang hindi sumagot ng tawag. Katatapos lang. Dumating si Guro-san para hanapin ako. Tinanong ako tungkol kay Liu Yawen. Ano ang sagot mo? Hindi ko inamin. Sabi ko, hindi ko alam. Tang Xiaoyu, naging matalino ka na. Magaling ang ginawa mo. Nahanap ka na rin ni Guro-san. Oo, sino ba ang nagsabi na hindi siya pwedeng mabuhay sa sariling kasalanan? Ganong kalakas ang ulan, tapos siya pa ang napadaan. Kapag iniisip ko, naisip ko, magaling ang ginawa ko. Bakit ka natawa? Ako. Ito ang unang pagkakataon na nagsinungaling ako sa harap ng guro. Nakatakot na halos manghina ako. Sana kung aaminin ko. Madadamay ka pa. Kaya, mas mabuti pang magkunwari na wala, hindi ko alam. Tang Xiaoyu. Sa kabila ng lahat, nilalabag niya ang kanyang sariling prinsipyo. Sabi nga, mahalaga na ako sa puso mo. Hindi ito itinuro sa akin ni ikaw, paminsan-minsan. Pwede rin naman akong maging isang, hindi masunurin at di maunawang bata ba. Magaling talagang gamitin ang natutunan, Tang Xiaoyu. Bayan Yang. Minsan mayroon akong, iniisip kong napakagaling mo, alam mo ang lahat. Ang galing din ni Tang Xiaoyu. Nakuha pa niya ang unang pwesto sa exam. Marunong pa siyang magluto ng paborito niyang putahe. Marunong pa siyang makipaghagalang sa palengke. Sa hinaharap, tiyak na magliliwanag siya sa larangang gusto niya. Hindi tulad ko, walang anuman, walang maipagmamalaki. Tang Xiaoyu talagang napakaastig. Anong nangyayari? Sino ang gumawa nito? Si Meng Shiro. Nang dumating ako, nakita ko siya sa upuan mo, na nag-aalburoto, kumuha ng isang papel, pinunit ito at umalis. Kaklase na si Tang Yu, nandyan na ang registration form para sa math competition. Nasa desk mo na. Isipin mo ulit. Magandang umaga, Bayan Chang. Magandang umaga. Tama nga, may hawak akong isang pagsusulit sa Ingles. Pwede mo ba akong tulungan i-check? Oo, pwede. Salamat sa iyong tulong. Xiaoyu, ikaw rin ba? Gusto mo rin siyan? Kahit na tinulungan ka niya, hindi ka naman pwedeng sabihin na nakakapagod na, di ba? Wala naman. Sige na, sige na. Hindi ka lang ang may gusto sa kanya. Maraming fans sa forum ng paaralan. Maraming mga fangirl. Baka siya pa ang isang siking. Hindi siya. Iba siya sa iba. Paano mo nalaman? Parang yata nakatira ka sa bahay niya. Kaya mo siyang kilala ng ganito. Sobrang kilala mo siya. Hindi siya ganoong tao. Xiaoyu, ang tingin mo sa kanya, hindi basta-basta ang taas. Magsabi ka ng tapat. Gusto mo ba siya?
Xiaoyu. Namula ang mukha mo, gusto mo talaga siya. Huwag kang magbulaan. Sige na, sige na. Kailan mo balak magpahayag ng damdamin? Hindi kita maintindihan. Anong sinasabi mo? Mag-aral kang mabuti. Malapit na ang pagsusulit sa isang forma. Dumating na ang guro. Iayos mo muna. Babalik ako agad. Sige. Classmate na si Tang Yu. Ako at si Kuya Zhongwen. May gusto kaming sabihin sa'yo. Pwede kang sumagot. Classmate na Tang Yu, ako at si Shiro ay lumapit para humingi ng paumanhin. Ang form ng pagpaparehistro sa math contest ay siyang pinunit ni Shiro. Pero huwag kang mag-alala. Nagsabi na ako kay Guru Hao. Kumuha ng bago. Bukas ko na itong ibibigay sa'yo. Patawad. Tang Yu. Pasensya na. Huwag mo nang isipin ng seryoso. Okay, hindi lang yan. At mayroon pa. Tang Yu. Kay kasama sina Liu Yaowen at Fan Yuban. Mabuti ang relasyon namin sa isa't isa sa pangkaraniwan. Ngunit tungkol sa pang-aapi nila sa iyo, talagang hindi ko alam. Kung may ginawa sila, pasensya na sa nangyari sa iyo. Kaya ako, humihingi ng tawad sa kanila sa iyo. Oo, hindi. Ako. Sa bagay na ito, nalaman ko rin ito sa huli. Pero si Soy, naiintindihan na niya lahat. Walang kinalaman siya sa bagay na ito. Pasensya na. Kung nalaman ko lang ng mas maaga, tiyak na hindi ka na sana nakaranas ng ganito. Maaaring mas nakaiwas ka pa. Pera. Yung 2,000 piso na ito, ay kabayaran nila sa'yo. Si Fan Yuban ay lumipat na ng paaralan, at si Liu Yaowen ay pinagawa ko na rin sa kanya, ng isang pangakong sulat na hindi na niya muling gagawin ang pang-aapi sa'yo. Kaibigan na si Tang Yu, tanggapin mo ang perang ito, kaya itong 20,000 piso ay balak ninyong gamitin para manahimik. Hindi yun ang ibig sabihin. Itong 20,000 piso ay kompensasyon nila para sa iyo. Pwede rin namang makatulong kahit papaano para sa mga gastusin sa bahay ninyo. Hindi ko kailangan ng kahit anong tulong. Hindi ko rin kailangan ng mga peke na kabutihan. Pakikuha ninyo ang pera, at sana, lumayo kayo sa akin hanggat maaari. Bakit mo sinira ang aplikasyon ni Tang Yu? Bakit mo pinapayagan sina Liu Yaowen at Fan Yuban na bulihin siya? Gaano nakatagal kayong nang bully sa kanya? Yung mga sugat niya dati, kayo rin ang may gawa, di ba? Kaya ano talaga ang dahilan mo? Kaya medyo pabor si Tang Yu. Dahil gusto ko siya. Pero nakakaabala ang pagtatrabaho. Natutunan mo na. Mabilis mong tanggapin na siya. Bakit nandito ka? Wala kang kinalaman kung nasaan ako. Nasaktan ka ba? Hindi ako nasaktan. Estudyante Tang Yu, gusto ko lang ipaliwanag ng malinaw sa'yo, para maging payapa ang puso mo, para makuha mo ang perang ito. Hindi ko naman sinasadyang saktan. Ang ibig mong sabihin, kung sobra kang pera at walang mapagkagastusan, pumunta ka na lang sa ospital magparehistro, magpagaling ng utak. Bakit mo pinagyayabang dito? Ikaw. Kaibigan si Tang Yu. Si Fan Yuban ang siyang gumawa niyan. Sa bagay ni Liu Yaowen, siya rin ang gumawa niyon. Hindi siya mabuting tao. Tang Xiaoyu. Limitahan ka namin ng 3 segundo para makasunod. Si Bayan Yang ay mabuting tao. Si Bayan Yang. Ang tanga naman ni Tang Yu. Siyempre, ito ay pera mo. Ano bang pinapakita niyang pagiging inosente? Sobra na. Huwag mo na siyang pag-usapan ng masama. Bayan Yang. Bayan Chang, hintayin mo ako. Bayan Yang. Si Zhou Zon ba, ang nagdeklara ng pagmamahal sa iyo? Hindi siya kasing galing mo sa pag-aaral. Ibig sabihin, hindi siya matalino. Sa itsura, parang walang puso at walang malasakit. Mahina sa pagpapas siya. Ipinapakita na hindi rin maganda ang ugali niya. Lalaki na walang kwenta sa lahat ng bagay. Kailangan na lumayo mula ngayon. Pero, hindi siya nagdeklara sa akin Walang pag-amin. Minsan, kaunti lang kami nag-uusap. Sobrang kaunti. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Kung nagdeklara siya sa iyo, anong gagawin? Anong gagawin? Layo ka. Pabayaan mo na siyang umalis. Naiintindihan. Susunod ako sa'yo. Huwag kalimutan.
Si Bayan Yang iyon, pareho kami ng testing center. Kamakailan lang ay sikat siya sa forum. Maraming mga tagahanga. Ito ang pwesto ko. Ikaw. Bumalik ka. Huwag kang masyadong mayabang. Ito ang aking upuan. Anong ginagawa ninyo? Malapit na ang pagsusulit. Bakit hindi kayo agad bumalik sa sariling upuan? Guro. Ito ang aking lugar. Kamag-aral, nasa likurang hanay ang iyong upuan. Ang swerte naman, nakatabi mo pa ako sa likod. Siguro ito na ang tadhana. Ikaw, wala kang dalang ballpen. Ang sweet mo naman. Ipapadala na lang natin hanggang sa dulo. Ipasa na rin ang sagot. Sagot. Gamitin ang niebe. Tapos na ang pagsusulit. Lahat ng estudyante, tumayo. Tang Xiaoyu, huwag kang gagalaw. Tang Xiaoyu, ano ba ang inis mo? Hindi ka naman lang kumakain kasama ko. Sino ba ang ganito maging alipin? Ang sama mo, Tang Xiaoyu. Bayan Yang. Sa hinaharap, anong klaseng trabaho ang gusto mong gawin? HMM. Laging ganito, ikaw ang tumutulong sa akin. Ituro mo sa akin ang Ingles, para mapabuti ang aking marka sa Ingles, para hindi na ako maglinis ng bahay. Pinapahintulutan mo pa akong mag-aral ng maayos. Bawat dumating ako, lagi mong nililinis ng maaga, ang apartment. Palagi naman. Ay ikaw, ang tumutulong sa akin, pero, ngunit hindi kita. Masyadong kilala. Kaya, mayroon ka bang mga bagay na gusto mo? Nagalit ka dahil dito. Alam ko na ikaw ay magaling sa pag-aaral, pero hindi mo na dapat kopyahin ang aking papel. Hindi na kita papayag ang kopyahin ulit. Seryoso, nakakatakot si Tang Xiaoyu. Kung ayaw mong kopyahin, ayaw mo na. Hintayin mo matapos ang exam. Sabay tayong magre-repaso ng mga kulang. Ako ang leader dito. Walang kahit kaunting dignidad. Tang Xiaoyu, sobrang tigas mo. Sinasadya mong tapakan ako ng ganito. Siguradong namaga na ito. Bayan Yang, hindi na ako mangungulog sa bitag mo. Masakit. Sobrang sakit. Bayan Yang, ayos ka lang ba? Kung hindi, dalhin kita sa klinik. Saan ka pupunta sa klinik? Pupunta tayong kumain. Ikaw ang nagpasakit sa akin. Hindi ako kumain ng tanghalian. Nagugutom na ako. Bayan Yang, huwag kang mag-alala. Susubukan ko talaga sa susunod na exam. Tara na. Ang math test ngayon, nabago na pala. Isang tao lang ang nakakuha ng perfect score sa klase namin. Si Tang Yu ang isa. Nakakuha ulit si Tang Yu ng perfect score. Ang inggit ko. Yung huling malaking tanong, hindi ko nga maintindihan yung tanong. Si Chen Feng, 89 na puntos. Wang Min 107 puntos. Meng Shiru, 38 puntos ah. Meng Shiru, anong ginagawa mo? Wala ka bang disiplina, guro? Narinig ko si Meng Shiru, kailangan sumali sa paligsahan sa matematika. Itong 38 na puntos. Paano ba ito? Sumali sa paligsahan o magpahiya sa paaralan?
Saan mo nakuha to? Chismis lang. Meng Shiro, syempre, hindi na makakasali sa paligsahan. Tanging ang tatlong nangungunang marka sa pagsusulit na ito, ang may karapatang sumali sa kompetisyon. Ganun pala iyon, Tang Yu. Kailangan kitang dalhin sa impyerno. 38 na puntos lang, naglakas loob pa, na sumali sa paligsahan sa matematika. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Si Xiao Yu, hindi na siya pupunta. Sakto, ikaw na lang ang pumunta. Ito ay para sa iyo mula kay Zhou Zhanwen. Hindi ka nandun sa classroom noon, kaya tinulungan kitang hawakan ito. Dali, tapusin mo na at isumite mo na. Piliin ang pangalan ng bisita, may malalang sakit. Tang Yu. Yung application form para sa paligsahan. Nakapuno ka na ba? Guro. Hindi ako makakasali sa paligsahan. Bakit hindi ka sasali? Siguradong mananalo ka base sa iyong grado. Makakatulong pa ito sa college entrance exam mo. Kasi ayokong sumali. Sige na nga, kung magbago ang isip mo, sabihin mo sa akin. Salamat, guro. Bakit hindi ka sumali? Sa paligsahan sa matematika, gusto kong ilaan ang oras, sa Ingles. Sabi mo, kaya ko bang makapasok sa Tsinghua o Peking? Siyempre, kung wala si Tang Xiaoyu, pagkawala iyon para sa Tsinghua at Peking. Bayan Yang, nakapunta ka na ba sa Tsinghua o Peking? Narinig ko na sa ganitong panahon, sa loob ng paaralan, palaging magkakasabay na namumulaklak ang mga bulaklak ng buwi niya. Mas maganda pa kaysa sa pinakamagandang parke sa lungsod ng Liangsheng. Mas maganda pa nga. Talagang maganda, at sa loob ng Qingbei, mayroong isang burol ng mga magkasintahan. Sabi nila sa ibabaw niyon, ang mga magkasintahang naghahalikan, sana'y tumanda tayong magkasama, at magpatuloy sa pag-ibig. Gusto mo bang subukan? Ikaw, anong pinagsasasabi mo? Tang Xiaoyu. Alam mo ba? Alam mo ba na natakot mo ako? Bayan Yang. Doktor. Kumusta siya? Nabigla ang tiyan dahil sa malakas na tama na nagdulot ng pagkapunit ng corpus luteum. May pagdurugo sa loob ng tiyan, pati sa dibdib, sa baywang, at sa mga binti. May mga senyales ng pananakit. Sino ang gumawa nito? Ano ang dapat gawin? Nandito ba ang mga magulang ng pasyente? Ako ang pasyente. Ako ang nakatatandang kapatid ng pasyente. May problema ba? Sabihin mo lang sa akin. Mag-iniksyon muna tayo. Pagkatapos, magbantay tayo ng kalahating oras. Kung bababa ang hemoglobin, kailangan na nating mag-opera. HMM. Hoy, Kuya Yang, nakita na. Tao. Lahat ay ipinadala ni Meng Shiro. Si Meng Shiro na naman. Pero si Meng Shiro, ngayon, nawala na ang tao. Maaari lang nilang mahanap ang magulang niya. Naiutos ko na. Bukas, tiyak na. Magbibigay kami ng paliwanag kay Kuya Xiaoyu. Bayan Yang. Bayan Yang. Xiaoyu. Walang anuman. Walang anuman. Walang anuman. Bayan Yang. Xiaoyu. Bayan Yang. Walang problema, Tang Xiaoyu. Hindi kita papabayaan. Hindi ko rin palalampasin si Meng Shiro. Pakawalan mo ako. Ang anak ko ay, naglalaro lang naman kasama niya. Anong sinasabi mong pambubugbog sa kaklase? Lahat ay walang katotohanan. Nagkasala ang anak nyo, ngayon ay nawawala pa. Bilang mga magulang, kung hindi nyo nakuha ang pag-unawa ng iba, ang mga resulta ay mas seryoso kaysa sa inaasahan nyo. Pag-isipan nyo ng mabuti. Ikaw ba si Tang Yu? Sa sugat mong ito, hindi lalagpas sa 15,000. Kung gusto mong mas mataas, hindi namin ibibigay. Tita, ngayon, may dalawang pagpipilian ka. Hindi ako makikipag-areglo. Naiwanan ni Meng Shiro ang record. 2. Makikipag-ayos ako. Ngunit, si Meng Shiro, kailangang mag-aral. Hindi ito posible. Ayos. Hayaan mong iwan ni Meng Shui ang record ng kaso. Bata, sino ang may merkahan mo? Kahit hindi ka makipag-areglo, siguradong ligtas pa rin ang anak ko. Subukan mong subukan. Magpalat ka ng hinihingi. Gagawin namin ang lahat para matugunan ka. Sige.
Sa harap ng buong paaralan at ng mga guro at estudyante, basahin ang liham ng paghingi ng tawad. Ito ang aking hangganan. Habang binabasa ito sa buong paaralan, kung may makuha kang pera, ayos na. Huwag mong lalampasan ang limitasyon. Tama na. Sige na nga. Mahal. Paano natin maaring hayaan ang anak na babae na gawin ito sa harap ng buong paaralan? Tama na. Nakapagsalita siya at humingi ng tawad. Ito ay nararapat lamang. At saka, malapit na ang pagsusulit. Ipaubaya mo ang isip niya. Sa pag-aaral, tingnan mo ang sarili mo. Ang bata ay, naging ganito dahil sa'yo. Anong ibig mong sabihin na ako, ang nagturo ng ganito sa kanya? Hindi ba't ang bata ay sa akin lamang? Hindi mo ba pinapansin ito? Sige. Bayan Yang. Nagalit ka ba? Naiinis ka ba? Naiinis ako. Ganito na lang ang ginawa ko. Tiis lang. Bayan Yang. Naalala mo pa ba, yung voice recorder ko? Doon nakatala, ang 1 taon kong pagdurusa sa bullying sa school. Tuwing malapit na akong sumuko, 1 beses lang siyang makikinig. Tapos, magpupursige siyang mag-aral. Alam ko, ang mga magulang ni Meng Sharu, hindi papayag na mag-drop out siya. Kaya, ito na lang ang paraan na magagawa ko, protektahan ang sarili. Bayan Yang, huwag kang mag-alala, hindi ako ganoon kabait. Naghihintay ako ng pagkakataong pinaghirapan ko. Huwag ka nang tumawa. Mas pangit pa sa pag-iyak. Anong sinasabi mo? Pakikinggan ko lang. Hihiram ako ng yakap mula sa'yo, Tang Xiaoyu. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Hindi ko alam, ano ba talaga ang gusto mong gawin. Pero mag-alala ka. Gawin mo lang ng buong tapang. Palagi akong nasa likod mo. Bayan Yang, buti na lang andyan ka. Para hindi ako masyadong natatakot para magkaroon ako ng lakas ng loob na magpatuloy. Malapit na ang pagsusulit, kailangan pa nating magkaroon ng weekly meeting. Hindi mo ba narinig? Mayroon ngayong araw na hahatulan. Pupunta rin ako sa unahang hanay para manood. Siya ba yung si Meng Sharu? SHHH. Huwag siyang marinig. Kung hindi, hindi tayo makakaligtas. Mga kaklase, tumayo na kayo ng maayos. Xiaoyu, dumating ka na. Tumingin ka. Magsisimula na ang palabas. Ang aming lingguhang pulong. Magsisimula na. Kaibigan kong si Tang Yu. Hindi ko dapat. Kaibigan kong si Tang Yu, pasensya na, hindi ko na uulitin ito sa susunod. Tungkol sa nangyari noong nakaraang linggo, na pag-aaway. Ang paaralan ay nagbigay ng formal na pagwawasto kay Meng Sharu at kinuna siya. Mula ngayon, naway magtulungan ang lahat ng mag-aaral sa pagbabantay. Kung muling magkasala si Meng Shiru, ipatutupad ng paaralan ang desisyon ng pagpapaalis. Si Tang Yu, ang desisyong ito. Wala kang tutol, di ba? Salamat, punong guro. Naniniwala ako para maiwasan ng paaralan na mangyari muli ang ganitong bagay. Tiyak na magsasagawa ng isang serye ng mga pagbabago. Halimbawa, pagtaas ng bakod ng palaruan at paglalagay ng mga CCTV sa mga pasilyo. Naniniwala ako sa pangunguna ng aming punong guro, ang aming paaralan. Tiyak na lalong gaganda. Tapos na ang ating lingguhang pagpupulong ngayon. Tapos na ito. Magkita-kita na muli. Tang Yu. Ayos ka lang ba? Balak ko sanang bisitahin ka, pero hindi ko alam, saan ka na hospital. Ayos na ako. Sandali ka lang. Tungkol kay Meng Sharu, nalaman ko lang ito pagkatapos. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papayagang na muling guluhin ka. Aayusin kong mabuti ang proteksyon sa'yo. Alam mo ba, bakit si Meng Sharu lagi na lang nakatutok sa akin, ha? Ay dahil sa'yo, iniisip niya na gusto kita, o gusto mo ako. Kaya, paulit-ulit niya akong hinahanap. Lahat ng sakit na dinanas ko, ay dahil sa'yo. Ang dahilan kung bakit ako dati, hindi ko sinabi sa iyo ang mga bagay na ito, dahil, sa tingin ko, ikaw at siya ay pareho lang. Kaya, mangyaring lumayo ka sa akin sa susunod. Pero gusto kita Ngunit hindi kita gusto, pati na rin. Ayaw kita. Xiaoyu. Lumayo ka kay Tang Yu.
Sa hinaharap, siya ay mag-aaral sa Tsinghua o Peking. Ikaw lang ang makakapigil sa kanya. Ano ka ba? Ako. Maaari akong makasama siya na makapasok sa Tsinghua at Peking. Ikaw, kaya mo ba? Baka masira mo lang ang kanyang pag-aaral. Baka mahulog ka sa putik. Ikaw na lang ang mahulog. Huwag mong gawing marumi ang iba. Saan bang imburnal ang hindi nakasara ng maayos? Pinalaya ka na. Hindi naman ganoon kaganda ang tao. Pero medyo tiwala sa sarili. Hindi ko rin alam. Kanina, sino ang kinamumuhian? Ikaw. Mukhang ikaw nga. Kamag-aral Joe. Sabi ni kamag-aral Tang Yu. Ayaw kanya. Si Tang Yu ay akin. Kaya, ikaw ang dapat lumayo sa kanya. Ikaw. Bayan Yang, anong sinasabi mo? Hindi mo ako gusto, di ba? May ibibigay akong suhestyon sa iyo. Ay. Nakita mo ba yung terrace? Hindi mo ako makita. Doon ka na lang tumalon. Maririnig mo pa rin ang tunog. Tang Xiaoyu. Kuya Yang. Kuya Xiaoyu. Ngayong gabi. Pahiram mo si Kuya Yang sa akin isang gabi. Hindi pwede. Pakiusap na lang sa'yo. Sige, umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Umalis ka na. Umalis ka na. Call him. Kuya Yang, sa mga nakaraang araw, abala ako sa mga bagay mo. Bukas, babalik na ako sa kabisera. Dali, samahan mo akong uminom. Kanino ka nagre-reply? Ang saya ng ngiti mo. Lumayo ka sa akin. Amoy alak ka pa. Kailangan pa akong paliguan ng asawa ko. Ay nako. Parang sa inyo na yan. Kailan ka ba pinayagan yan? Gusto mo si Tang Yu na kapatid na babae. Dahil ba siya ay yung tipo na mahinhin at tahimik? Sasabihin ko sa'yo, sa amin sa industriya, maraming ganito. Ayaw ko ng tahimik, maganda. Gusto ko si Tang Xiaoyu. Tungkol sa paglabas ng bansa, ano ang plano mo? Ang pag-unlad dito ay napakaganda. Bakit pa kailangang pumunta sa ibang bansa? Nakikita ko na gusto mo lang, na makasama si Tang Yu. Ikaw nga, talagang may isip ka sa pag-ibig. Ano bang sinasabi mo? Ikaw, hindi ka pa rin umamin. Hello, anak na babae, Kuya Yang, nainom siya ng marami. Malapit na siya sa inyo. Sama ka sa akin. Tulungan mo siyang umakyat. Sige, dito na ako. Sige, ayos na. Ganito mo lang siya tutulungan. HMM. Call him. Sister Xiaoyu, call him. Bayan Yang, nakalimutan ko ang susi sa bahay. Dalhin mo na ba? Sa bulsa. Siyang nagdudulot. Bakit ngayon, hindi mo sinagot ang WeChat ko? Ako. WeChat. Anong ibig sabihin nun? Isa lang ang sinagot mo sa akin. HMM. Kaya, paano ba dapat sumagot? Kailangang sumagot. MMHM. Tang Xiaoyu. Naiinis ako. Bayan Yang, huwag ka nang magulo. Pakiusap, aliwin mo ako. Aliwin mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang susi. Sige. Bayan Yang, ibigay mo sa akin ang susi, ha? Kung hindi mo ibibigay ang susi sa akin, hindi kami pwedeng pumasok pareho. Kaya halik mo muna ako. Ibibigay ko na sa iyo ang susi. Ako. Bayan Yang. Lasing ka na. Terror na. Pumasok na tayo. Tang Xiaoyu. Ngayon. Naaalala mo na ba? Kaya't hahayaan kitang halikan ako. Bakit hindi mo maaalala? Bayan Yang. Lasing mong lasing ka na. Pero hindi naman ako lasing hanggang sa mawalan ng malay. O baka naman. Hindi mo talaga ako gusto. Bayan Yang. Hindi mo ba sinabi na hindi ako pwedeng, basta na lang na hinalikan kita, ikaw ay dahil dito? HMM. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba ay okay? Kaya bilang ako ng 3 bilang. Saka ko na ikaw hahalikan. 3. 2.
Bayan Yang. Nagsimula na ang countdown. Tumunog ang telepono mo. Alarm clock. Maligayang kaarawan, Tang Xiaoyu. Mula ngayon, kami si Xiaoyu, 19 na taong gulang na dalaga. 19 na taong gulang, maraming bagay ang pwedeng gawin. Magsuot ng maraming magagandang damit, makakita ng mas maraming magagandang tanawin, at magiging mas tiwala sa sarili. Matatag. Mula ngayon, si Xiaoyu ay magiging isang taong kayang gawin ang lahat. Ngunit, paminsan-minsan ay magpakyut ka rin, para maramdaman kong nandito ako. Matulog ka ng maaga. Bukas, dadalhin kita sa isang lugar. Bayan Yang. Dito ka umupo. Xiaoyu. Walang anuman. Tang Xiaoyu. Sa totoo lang, ang pag-aalaga at pag-intindi ko sa iyo. Hindi dahil ako ang kuya mo, kundi dahil gusto kita. Kung ang gusto ko ay nagpaparamdam sa iyo ng hindi komportable, pakiusap, sabihin mo sa akin, babalik ako sa lugar na komportable ka, ang halik kagabi. Naging padalos-dalos ako, pasensya na. Tinatanggihan mo ako, ayos lang din naman. Matagal na tayo. Pwede mong unti-unting makilala ako, at unti-unting magustuhan ako, hindi pa huli. Hindi. Hindi. Ang ibig kong sabihin, kung mapapansin mo, na hindi ako kasing galing ng inaakala mo. Xiaoyu. Sa totoo lang, hindi mo pa napapansin, kung sino talaga ang hindi kayang mawala sa'yo. Ako ba talaga palagi? Sa totoo lang, ayos lang ako, maaari mong subukan, kahit na hindi pa ako nakakaranas, pero mabilis akong matuto. Totoo yan, Bayan Yang. Magpusta tayo. Anong sugal? Sugal lang ang resulta ng college entrance exam. Kung makakakuha ka ng higit sa 600 puntos, ako'y papayag. Talaga, sabi mo talaga. Bayan Yang. Bayan Yang. Pakakawalan mo na ako. Tang Xiaoyu. Hindi ba't 600 lang ang puntos? Ikaw ang nagsabi niyan. Hintayin mo na lang. Bayan Yang. Tapos na ang pagwawasto. Maliit na guro. Tingnan mo itong tanong na ito. Tama ang sagot mo. Pero sa susunod na makatagpo ka ng ganitong tanong, pwede mong gamitin ang composite derivative method ng multivariable functions. Bukas ay ang pagsusulit sa kolehiyo na. Nervyoso ka ba? Bayan Yang, naalala mo pa ba yung recorder ko? Naalala, bawat taon sa probinsya, gagawa ng panayamang lungsod sa 3 nangungunang probinsya, at ito ay live. Balak kong ipahayag ang mga recording na ito sa oras na iyon. Matagal ko nang nalaman ito, si Meng Shiro ay magkakaroon ng seremonya ng pagdadalaga sa araw ng kanyang pagtatapos at gaganapin ng adult ceremony. Sabi mo, magbibigay din ako sa kanya ng isang malaking regalo, okay ba? Sa totoo lang, ako ay isang taong sobrang mapagbiro. Sa mga nakaraang taon, naranasan ko ang karahasan, at pati na rin ang mga taong katulad ko, yung mga taong pinagsasamantalahan niya. Lahat ng ito, hindi pwedeng basta-basta na lang tapusin. Swerte lang talaga ako na nakilala kita, Bayan Yang, kung wala ka. Bawat laban ko, palaging nauuwi lang sa mas mabagsik niyang paghihiganti. Hindi ko na nga alam kung makakatagal pa ba ako hanggang ngayon. Tang Xiaoyu. Salamat sa iyo na nag-iisa, na nagtiyaga ng ganito katagal. Kung nakarating lang ako ng mas maaga sa Liangsheng, hindi ba ikaw ang aking munting dalaga, kaya hindi ka na masyadong malungkot? Tang Xiaoyu. Hindi kailanman ikaw ang mali, kundi ang mga nanliligalig sa iyo. Ang Tang Xiaoyu na nakarating hanggang ngayon, ay napakatapang, at matatag. Naalala mo ba sinabi ko sa'yo, pwede kang maging hindi ganong mapagbigay, hindi ganong kabait.
Yung mga ganong ginagawa ay para sa mga santo. Gawin mo lang ang gusto mong gawin. Kung talagang ayaw mo na, aahon ako kahit bumagsak ang langit para sa'yo. Anong ibig sabihin nito? Ito ay isang salawikain sa Latin. Ibig sabihin ay pagdaanan ng mga pagsubok at makarating sa mga bituin. Bayan Yang. Tang Xiaoyu, anong nangyayari sa iyo? Mas mabilis ka pa sa akin. Nakalimutan mo ba ang exam ko? Nasa pinakamalapit na gusali sa pinto ng paaralan. Yun ba ang gusali? Bakit ka tumakbo ng ganon kabilis? Para makita ako. Kung sinasabi mo yan, mapapaniwala ako na ikaw ang girlfriend ko, hindi ba ako? Subukan mong ulitin iyon. Ang ibig kong sabihin ay, kaibigan biya niya, hindi ko maari na maging girlfriend mo. Hindi ka ba natatakot na hindi makakuha ng 600? Sige na lang. Kung hindi ka makapasa, parang hindi ko sinabi, hindi pwede. Sisiwatin ko na ang sagot, Bayan Yang. Sa totoo lang, kahit ano paman, ang score mo, ayos lang iyon. Ang gusto ko ay ang tao mo, hindi yung mga iyon. Bumili ako ng 2 tiket sa sine. Hindi ko alam kung may karangalan ba akong imbitahan ng aking nobyo. Nasamahan ako sa panonood. Sabay nating panoorin. Kaya ako. Ngayon ay boyfriend mo na. HMM. Kaya ngayon, opisyal ng magkasintahan. HMM. Kaya. Gusto mo rin ba ako? Tama ba? Gusto ko. Bakit mo sinasabi ng ganito kaliit? Sino ba ang makakarinig? Hindi mo narinig. Bakit ka tumatawa? Hindi ko talaga narinig kanina. Ulitin mo nga. Narinig mo naman. Niloloko mo lang ako. Pasasalamatan ko ang batang babae. Nangangako ako. Sa hinaharap, si Xiaoyu lang ang pipiliin ko. Kailangang alagaan si Xiaoyu habang buhay. Xiaoyu. Congratulations! Nakuha niya ang pang-isa sa buong probinsya, si Tang Yu. Ito ang premyo mula sa paaralan. Nasa loob ay may 100,000 yuan. Binabati kita sa iyong mahusay na resulta. Kaklase na si Tang Yu. Maaari ko bang itanong kung bilang, ngayon taon, ang nangungunang estudyante sa pagsusulit sa lalawigan? Mayroon ka bang gustong sabihin? Ang mga susunod na sasabihin ko, umaasa ako, na maipapahayag ito ng walang pagkakamali. Pwede ba? Siyempre, pwede. Kami ay lehitimong media. Iuulat ito ng tapat. Huwag kang mag-alala. Kaya maaari kong sabihin, tungkol sa akin, na dati ay nakaranas ng karahasan sa paaralan. Tang Yu. Pwede bang makahiram ng sagot sa pagsusulit? Ayaw ko. Maniwala ka man o hindi, ipapaalis kita ng principal. Tanggalin mo ang damit niya. Punan mo ng ilang larawan at ipakalat. 3 buwan na lang bago ang pagsusulit. Kung sakaling sa loob ng 3 buwan na ito, masira mo ang braso mo nang hindi sinasadya, dati. Akala ko kaya ko lang tiisin. Hanggang may isang tao na nagsabi sa akin, kung ikaw ay inaapi at hindi ka kikilos para ipagtanggol ang sarili, lalong-lalo na, lalalalim ang pang-aapi. Sabi niya, hindi ko kailangan maging ganito kabit, iyan ay para sa mga santo lamang. Kaya, sinasabi ninyo na ginagamit ko ang opinyon ng publiko, o sinasabi ninyo na inaabuso ko sila sa internet. Ako ay laging, hindi ko papatawaran ang mga mananakit na ito. Kailangan kong sabihin sa kanya, hindi ako kailanman sumuko sa kanila. Ikaw si Meng, estudyante, pwede ko bang itanong, bakit gusto mong manakit ng kaklase mo, gumawa ng ganitong kilos? Kumusta? Estudyanteng Meng, may mga mensahe kami na sinasabing sangkot ang mga magulang mo sa katiwalian. Totoo ba ito? Magaling ka, napakatapang mo. Naisip ko, kung hindi kita nakilala, paano ko sasabihin? Sobrang swerte ko talaga. Kahit wala ako. Si Tang Xiaoyu ay hindi mag-aatubiling, magpatuloy. Tingnan mo na agad, hindi ba't siya ang valedictorian ngayong taon? Ang ganda niya, maganda rin ang kanyang mga marka, napakalaki ng kanyang kinabukasan. Tang Yu. Dapat kang mamatay. Dapat sana'y pinatay na kita ng mas maaga, kung hindi dahil sa iyo. Paano mangyayari na maging ganito ngayon? Pumasok ang mga magulang ko.
Sa bahay ko. Ang buhay ko ay ganap na winasak mo. Meng Shiro. Kumalma ka. Ang mga magulang mo ay dahil sa kanilang pag-iwas sa buwis tungkol sa iyo, kung hindi ka nananakit ng iba, at gumagawa ng mga bagay na pang-aapi, hindi rin sila magsasampa ng kaso laban sa iyo. Tumahimik ka, tumahimik ka, tumahimik ka. Lahat ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, paano mangangahas ang mga duwag na ito, na akusahan ako? Anong karapatan mong sabihan ako? Ikaw na. Papatayin kita. Bayan Yang. Saan ang seguridad? Tang Yu. Hindi kita palalampasin. Hindi kita palalampasin. Huwag kang mag-alala, matanda na siya. Walang labas sa loob ng 10 taon. Sa hinaharap, maaari kang maging kampante at matatag, na tahakin ang iyong landas. Huwag mong sabihin, maganda ang kuha nito, maaari mo ba itong ibigay sa akin? Gusto kong magkaroon ng alaala. Wang Qing, pwede mo ba akong tulungan, na makipag-picture kay Bayan Yang? Kailangan talaga, ha? Sige po, Dad, sa ilang araw, dadalhin ko na ang girlfriend ko. Babalik kami sa dito para makita ka. Girlfriend, anong ginagawa ni GV? Magpapakuha tayo ng larawan, para sa alaala. Sige. Yang, sandali lang. Gusto ko rin mag-shoot. Sa gilid. Tingnan dito. 1, 2. Tang Xiaoyu. Tapos na tayo sa pag-aaral. Maligayang pagtatapos. Tayo ay nagtapos na. Tayo ay nagtapos na.